Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Sofia, Operations Head ng Sikap LTC. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang legal at kumpletong proseso kung paano mag-apply bilang factory worker at kamakailan ay nagbukas na din sila ng maraming opportunity ng trabaho. Bilang caregiver, hotel and restaurants worker, plastic molding, welding, and shipbuilding. Ngayong 2025, ang target quota nilang i-deploy sa South Korea ay 72,000 workers. Sa manufacturing, 2,500 workers sa shipbuilding, 3,000 workers sa services at to be announced ang numbers para sa mga caregivers. Na last 2024 ay 100 Pilipina ang na-deploy bilang caregiver sa South Korea. Paano nga ba matutupad ang mga pangarap nating buhay at malaking sweldo sa South Korea? Ang tanging legal na proseso ay sa pamamagitan ng government-to-government system. Ibig sabihin, walang agency na involved kaya walang babayaran na placement fee at wala ring salary deductions. Dahil direct kay DMW o dating POEA ang proseso. At si DMW o dating POEA naman ang magdadirect kay HRD South Korea. Noon, hawak ng agency ang pagpapaalis papuntang South Korea, pero umaabot ng halos 120,000 ang placement fee. Mapalad tayo dahil isa ang Pilipinas sa mga bansa na itinalaga ng South Korea upang pagkuhanan ng mga workers. Ngunit kung ganun kalaki ang placement fee, ay hindi kakayanin ng ating mga kapwa Pilipino, kaya naapektuhan ang kanilang production. Kaya naman, ang kanilang gobyerno ay nakipag-usap sa Pilipinas upang alisin na sa agency ang pagpapaalis ng workers sa South Korea at tanggalin na ang placement fee. Kaya naman napakagandang opportunity para sa ating mga Pilipino na naging government to government na ang proseso ng pag-a-apply sa South Korea. Ang na-required na lang ni South Korea ay maipasa ang EPS topic o Employment Permit System, Test of Proficiency in Korean. Ibig sabihin, kailangan nating ipasa ang Korean language test para mabigyan tayo ng employment permit. Ano-ano nga ba ang qualifications upang matanggap sa EPS topic? Una, dapat 18 to 38 ang age limit. Ang good news pa dyan, kahit elementary, high school, ALS graduate or college graduate ay pwedeng mag-apply. Tinatanggap din nila with or without experience. Pwede din mag-apply ang mga babae, lalaki, bakla at tomboy. Wala din silang height or weight limit. Pwede din mag-apply ang may mga tattoo. Maaari ding mag-apply ang mga mag-asawa, magkapatid at magkamag-anak. Ano-ano naman ang bawal sa pag-apply sa South Korea? Number 1, bawal ang colorblind. Okay lang malabo ang mata, basta wag lang colorblind. Ang malabo po kasi ang mata, maaaring magsalamin kaya tinatanggap nila. Ang colorblind naman, yan po yung nag-iiba ang tingin sa mga kulay, kaya bawal po ang colorblind. Bawal din po ang may bawas o putol ang daliri. Paano ba ang proseso ng EPS topic? Una, kailangan nating gumawa ng e-reg or electronic registration under DMW website. Ito ang magsisilbing application form mo kay DMW at visible din ito kay HRD South Korea. Sensitive ang e-registration kaya ina-assist namin kayo sa paggawa nito to make sure na maayos ang inyong e-registration. Once mag-announce si DMW ng schedule ng EPS topic exam, magkakaroon ulit ito ng exam registration upang ma-finalize kung ilan at sino-sino ang magte-take ng exam. Ang EPS topic exam ay may bayad na 1,348 pesos.
para sa pag-organize ng exam. Maaari ninyo itong bayaran sa Landmark, Maya, online banking, or sa mga 7-Eleven kiosk. Ito ay mapupunta direct kay DMW. Malalaman mo ang details ng babayaran mo sa pamamagitan ng link na ibibigay ng DMW upang masigurado na legit ang pagbabayaran mo. Ang exam ay pinadali ni DMW dahil libo-libong workers ang kailangan sa South Korea. Sobrang basic lang ng exam dahil ang dating 50 items ay ginawa na lang nilang 40 items. At ang passing score ay 22 lang. Ito ay multiple choice lahat from 1 to 40. Kaya naman kayang-kaya itong ipasa dahil ito ay napakadali. Sobrang basic lang ng exam. Kapag okay na ang exam ay for skills test ka na. Ito ay ginawa lang nilang simple dahil kailangan nila ng libo-libong workers sa South Korea. Unang part ng skills test ay basic interview. Kaya kagaya ng self-introduction at ipapataas lang sa'yo, for example, ang kanan at kaliwang kamay mo. Susunod ang physical test, height and weight check. Ngunit wag mag-alala dahil wala namang height and weight limit. And the last part is insert pin and bolts and nuts na pagkakabitin lamang. Matapos ang skills test ay for medical ka na. Ang DMW mismo ang magbibigay ng referral ng medical mo sa kahit saang hospital or clinics na malapit sa'yo na accredited ng DOH. Ano-ano nga ba ang bawal sa medical? Ang South Korea ay hindi mahigpit sa medical. So, ang mga bawal lang sa medical ay una, bawal ang colorblind at mga nakakahawang sakit kagaya ng HIV, TB, HEPA at lung scars. At dahil government to government ang procedure, sobrang mura lang ng bayad sa medical. Hindi kagaya ng iba na umaabot ng 5,000 hanggang 7,000. Ang medical fee sa South Korea ay nagre-range lang ng 1,200 to 1,300. Then, kapag okay na ang exam, skills test at medical na mga pangunahing requirements upang makapagtrabaho sa South Korea, mapupunta ka na sa roster's list. Ibig sabihin, for selection ka na ng magiging employer mo. Sa mga nagtatanong kung may employer ka na ba pag alis ng Pilipinas, ang sagot ay oo. Meron ka ng employer pag alis mo ng Pilipinas. Ang roster's list ay pinapasa ni DMW kay HRD South Korea para si HRD South Korea naman ang magpapasa into thousands of companies sa South Korea na nangangailangan ng mga workers kung saan ka isiselect. Maaari kang pumili ng top 3 choices mo na gusto mong pasukan. For example, electronics, food and beverage, and garments. At kung ano-ano pang prepared mo na kategory. Palaging i-check ang iyong EPS account dahil doon mo malalaman ang mga updates sa application mo. Kung selected ka na, proceed ka na para pumirma ng kontrata kay DMW. Yes, DMW mismo ang magpo-forward sa'yo ng kontrata mo. Doon mo makikita lahat ng details ng magiging trabaho mo sa South Korea. Makakasigurado ka na legit ang iyong kontrata dahil ito ay government to government. Mas pinadali pa ang pagpapasa ng iyong kontrata dahil ito ay makikita mo sa iyong EPS account. Ipapaprint lang ito at pipirmahan, then i-email kay DMW at si DMW ang magpapasa kay HRD Korea para less hassle na at makatipid ng pamasahe papunta sa DMW, lalo na sa malalayo at sa mga nasa probinsya. Ang minimum contract natin sa South Korea ay 3 years.
kung maayos ang iyong performance at magkakaroon ka ng extension na 1 year and 10 months. At kung magustuhan ka ng iyong employer, pwede kang mag-recontract na lang ng recontract. Kung ikaw na may professional or tapos ng pag-aaral, pwede kang mag-apply sa ibang company sa South Korea based on your profession. Meron ka ding 30 days leave with pay kada taon. Ibig sabihin, bayad ni company ang sweldo mo habang nasa bakasyon ka. Sagot din ni company ang ticket mo back and forth sa Pilipinas. Totoo bang umaabot ng 150,000 o mahigit ang sweldo sa South Korea? Yes, totoo po ito 100%. Dahil ang minimum salary sa South Korea ay 2,096,271 or 89,000 pesos. Ito ay basic salary pa lamang. Ibig sabihin, 8 hours a day, 5 days a week na pasok. Ang Saturday at Sunday mo ay rest day. Pero kapag pumasok ka, ito ay nagiging double pay. So dito pa lang, halos 4 days na, kaya halos doble na ng 89,000 pesos. Idagdag mo pa ang mga OT mo at night differential, kung kaya maaari kang kumita ng 89,000 to 150,000. Depende syempre sa sipag mo. Libre din ang tirahan mo sa South Korea. In short, linis mo ang iyong sahod sa unang buwan pa lamang. Sasahod ka na ng buo dahil wala namang salary deductions. Kompleto ka din ng insurance sa South Korea. Meron ka ding makukuhang back pay matapos ang iyong kontrata. At ito ay nagre-range ng 500,000 to 900,000 pesos for basic back pay. Madadagdagan pa ito kung ikaw ay may contract extension, overtime, or double pay. Sobrang blessed mo at napanood mo ang napakagandang opportunity na ito upang makapagtrabaho sa South Korea na nakakapagpabago ng buhay mo at ng iyong pamilya. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng aksyon at umpisahan ang iyong journey upang maging successful papuntang South Korea dahil ikaw lang ang may hawak nito. Interesado ka bang umpisahan at ipagpatuloy ang iyong pangarap na makapagtrabaho sa South Korea? Narito ang Sikap LTC na handang tumulong at umalalay sa iyo. Narito kami upang sumuporta sa iyo kung desidido kang magsikap para sa iyong mga pangarap. Panoorin mo ang susunod na video. Mag-comment ng yes or a message ang aming mga official page or ang aming representative na nagbigay sa iyo ng link. Pwede mo din kaming i-contact sa aming mga Facebook accounts, TikTok, YouTube, and Instagram accounts na naka-flash sa screen. Maaari din po sa aming official contact numbers na 0997-889-6390 or 0992-225-1006 para ma-priority namin kayo at upang maibigay sa inyo ang link ng second video kung saan i-discuss kung paano namin kayong matutulungan. Kung mayroong karagdagang katanungan, kontakin lamang ang mga official accounts or sa aming mga official contact numbers na 0997-889-6390 or 0992-225-1006. Mag-subscribe na din sa aming YouTube channel at pindutin ang bell sa baba ng aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga announcements. Isang paalala, kontakin lang ang aming mga ibinigay na contact details kung interesado sa aming free assistance na handog ng Sikap LTC at upang maiwasan ang scam. Thank you and God bless everyone. Yun, nasa taxi na po ako. See you later, Philippines. Bye-bye. Thank you.
Lahat pinaghirapan natin. Grabe. Nakakaiyak ko. Grabe. Salamat Lord. Tapos na kami. Boarding na kami. 40. Salamat muna tayo sa Lord. Thank you. Bro ka. Yo. Thank you sa lahat Lord. Tapos na kami. Di mahawakan ng isang dangkal eh. Kapan? Kita mo ganun eh.